Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Na kami po ay pinagsama-sama ninyo para makita namin, Panginoon, ang inyong kabutihan. Totoo nga po na kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Bagamat ang aming isip at ang aming puso ay umiiba ng landas ng Lord this morning. Ikaw ang Diyos tapat sa buhay namin. Patawarin mo kami, linisin mo kami, tutuloy mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Buksan mo po ang aming puso isip at ang ninyo ng mga salita po ninyo ay sa aming kalakasan at pagpapala sa mga Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag po tayo. Praise God. Yeah. Nilipat tayo kasi yung ating mga amplifier dyan sa lalagyan. Kaya siguro ng mga wire na nagalaw. Praise God. Kaya medyo may mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. But, salamat sa Diyos dahil nandito tayo ngayong umaga upang makarinig ang salita ng Diyos. Praise God. I think naalala ko before ng pandemic, almost 2 years na pandemic na naranasan po natin. Itinuturo ko po sa ibabaw ng pulpito ito na tayo ay dapat laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Ayaw ko rin yung iba kung ginagawa nila, ang iba naman wala na talagang ginagawa. No? Kaya minsan pagdating po ng salita ng Diyos, parang hirap natin makaunawa. Parang napakabagal. No? Baka kailangan na natin mga... So, ngayong umaga, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa pagkatawag ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa aperturo ng Pinas. Ang pamagat po ito ay tinig ng pasasalamat. The voice of thanksgiving. Praise God. Hindi katanungan na po, kailan po ba tayo uli nagpasalamat sa Diyos? Praise God. Lagi po natin tandaan na tayo po bilang mga anak niya, meron po tayong napakahalagang responsibilidad. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba yun? Hallelujah. Praise God. Huwag na lang yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi parang ang hirap yan. Ang hirap ng dating sa akin. Pag sinabi ng pastor na magbasa tama ng salita ng Diyos. Okay, simpihan na lang natin. Pasasalamat. Kailan ba tayo huli nagpapasalamat? Nagpasalamat sa Diyos. Praise God. Kanina. Tapos, praise God. Ito po yung responsibility natin. Pananabutan natin sa Diyos na dapat natin malaman at ito ay walang iba kung hindi ang pagpapasalamat sa Kanya. Kung mapapansin po natin ang mensahe nito, ito po ay tumutukoy sa buhay ni Jonas. O Jonah sa wikang Ingles. Jonas sa Tagalog. Praise God. Makita po natin dito yung sitwasyon ng kanyang buhay. Sa panahon natin ngayon, naway marami pa ang mga Jonah o Jonas sa Pilipinas. Praise God. Pero ang Jonas na ito ay huwag natin gayahin. Kasi itong Jonas na ito, napakatigas ng ulo. Tinan mo ngayon, madali mo sabihin mo sa kanya, hindi ako. Hallelujah. Praise God.
Purihin ang Panginoon. Ito si Jonas ay inutusan ng Diyos. Sinubok siya ng Panginoon. Na mangaral, gagamitin siya ng Diyos. With the power of God. Magsalita ka lang. Magsalita ka. Sabi ng Diyos, punta ka sa Nineveh. Mangaral ka. Huwag mo intindihin. Basta kung ano yung sinasabi ko sa iyo, gawin mo. Praise God. Ginagawa ba natin ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin? O puro sarili natin ang ating ang binibigyan ng halaga. Purihin ang Panginoon. Tayo po nabubuhay na sa huling araw, dapat na po tayo mag-isip. Kailangan na Diyos ang mga aral. Sabihin mo sa katabi mo, ako yun. Hallelujah. Pagdating sa pangangaral, parang maraming umayaw. Alam niyo po ba, si Judas ganyan. Si Judas ganyan. Pag sinabi mo sa kanya, gusto mo ba pagpagamit sa Diyos? Gamit dahilan. Kasi, pastor, kasi, ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin? Dahil sa hindi tayo nagbabasa ng Biblia, at meron naman ikaw nagbabasa, may ginagamit ng Diyos para buhayin, para i-remind sa atin ang kanyang ministeryo na ilagay sa balikat ng bawat isa sa atin. Kailangan ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay isang kabataan, ikaw ay isang may asawa na, ikaw ay isang mature, lula, nanay, tatay, kailangan ka ng Diyos. Ito ang kailangan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Praise God. So ito si Jonas ay lumayo sa pagkatawag ng Diyos. Dahil siya ay nag-refuse, umalis. Lalo po mga kapatid kung minsan, inahayaan ng Diyos na tayo ay dumating sa krus na landas para tayo po ay makapag-desisyon. Magdidesisyon tayo na susundin ko ba ang Panginoon o susundin ko ang ating sarili. Mamahalin ko ba ang Diyos o mamahalin ko yung mga bagay at mga karangyaan sa aking ito. Naniniwala pa ako mga kapatid, bilang Kristiyano, dumarating tayo sa puntong ganito na kailangan natin mag-desisyon. At alam mo po ba, ito na po yung panahon para tayo mag-desisyon. Huwag na natin sayangin ang mga oras. Huwag na natin sayangin ang mga panahon. Mag-desisyon tayo para tayo ay magamit ng Panginoon. Ang Pilipinas, ayon sa survey, almost 3%, 103 million ang populasyon ng Pilipinas. Year 2022. Ang Christian doon is 3%. 3% doon. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit ang ating bansa ay nagiging mahirap. Yun ang nagiging dahilan kung bakit ang ating bansa ay laging dinadaanan ng mga sakuna, trahedya. Imagine mo sa buhay mo, ilang porsyento ba ang pag-aari ng Diyos sa buhay mo? Ilang porsyento ba ang ginagamit mo na kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Panginoon para sa iyo makilala? May bahagi mo, may pagpapatutuo mo na ikaw ay totoo at tunay na Kristiyano. Sa buhay natin kung minsan, dumarating mga kabiguan. Naranasan niyo ba yan? Naranasan niyo ba na kabigo? At dahil sa kabiguan ito, natagpuan natin ang ating sarili sa isang miserable, sa
tiyak ng dambuhalang butete. Buti nung panahon na yun, hindi buti kayo nito siya ng Panginoon. Ano? Buti siguro yung mga magbuha ng isla, sabi rito, higanting isla. Praise God. Natagpuan niyo yung kanyang sarili doon sa loob ng tiyan na dambuha ng isla. Marahil, sa panahon natin, nagawa mo na ang nais mong gawin. Narating mo na ang hindi pa kumplito na narating mo sa buhay. Yung iyong mga ninanais, naiisip mo na hindi pa ito ina, hindi pa sapat ito sa buhay mo. Kaya patuloy ka pang nagbabaka sa kami, nakipagsapalaran, nakipagbanggaan, nakipagpunahan. Praise God. Pero tandaan po natin, na kadalasan ang ating mga sarili ay natagpuan po natin sa isang madilim na kalagayan. Ito po yung naranasan ni Judas. Dahil sa pinakamahalaga na pagtatawag sa kanya ng Diyos, narating siya doon sa lugar na hindi naman dapat kanyang paglalagyan. Nagtutunan po siya sa isang lugar na madilim. Parang nasa loob siya ng isang libingan. Nasa loob siya ng tiyan ng dambuhalang isda. Pagkatapos, nandun siya sa pinakapusog ng dagat. Praise God. Dahil sa pagkakamali at kasalanan na kanya ginawa. Kadalasan, mga kapatid, kapag tayo ay dumaranas o baka magawa tayo, ang tingin natin napakabigat na kasalanan. Praise God. Lagi natin tandaan, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Sa panahon na tayo ay nagkukulang, sa panahon na tayo nagkakamali, sa panahon na tayo umarating kung minsan ang katigasan ng ating mga ulo at puso, umaabot sa sukdulan ng ating buhay. At ito po yung panahon na kung saan naririnig ka, naiintindihan ka ng ating Panginoon. Ang iniisip natin, iba sa iniisip ng Diyos. Hindi na ako mag-pray. Kasi baka mamaya pagkagalitan ako ng Diyos. Hindi na ako mananalangin. Hindi na ako lalapit sa Diyos. Hindi na ako magbibigay ng thanksgiving sa Kanya. Kasi nagkasala ako. No! Hindi ganun ang pamantayan ng Panginoon. Bagos, inaangkan ng Diyos na ang buhay mo ay matagpuan mo sa isang miserable at madilim na sitwasyon. At lagi natin tandaan, hindi tayo maaaring magtapos sa Diyos. At sa mga panahon yun, mga kapatid, hallelujah, yun yung panahon at kinakailangan natin o gusto ng Diyos na marinig mula sa ating bibig nang gagaling sa ating puso ang tunay na pasasalamat. Praise God. Makarinig pa kayo sa taong nagkasala pagkatapos nagpapasalamat sa Diyos. Pagpatay, pagnakaw, ano pa ba? Pagsisinungaling, ano pa ba? Nakakarinig ba kayo ng thanksgiving sa kanila? Praise God. Pero hindi ganun kasama.
Jonas. Diyan pa ba kayo? Amen. Pastor, bakit? Mas masama yung ginawa ni Jonas. Iniwasan ni Jonas ang pagkatawa. Kung mamalay ka, kidnapper, sinungaling, magnanakaw, lahat ng kasamaan dyan ng dito, ginagawa natin. Praise God. Wala pa naman tayo sa tiyan ng isda. At tayo mo ba bang kakainin ka ng butete? Kaya kapag tingin nyo na kayo ay malayo na sa kaluban ng Panginoon, huwag kang sumakay sa barko. Amen. Kasi nung parang ni Jonas ay inuto sa ng Panginoon, kainin siya ng damuha ng isda. Ngayon, ang utosan ng Panginoon para lulutin ka, butete. Gusto niyo yun? Gusto niyo kainin kayo ng butete? Siyempre, hindi ko kasi nasabi gawin nyo lang ito kasi siyempre, yung mga kasalanan na para pag hindi tayo nasasawa, yun na lang at yun lang yung pinagawa natin. Praise God. Pagkatapos natin gawin yung isa, gawa na naman tayo ng isa. Wala ka naman ginagawa, yun lang naman yung lagi. Praise God. Kung si Jonas na napakasama ay pinatawad ng Diyos, how much more? Tayo. Kaya tandaan po natin, sabi nga ni Sir Iman sa araw, Pastor, ano ba yung kasalanan nakapamatay at ang kasalanan hindi nakapamatay? Praise God. Malalim na tanong na. Praise God. Yung kasalanan na nakapamatay, pag sinabi kasi natin kasalanan, is sin, kasalanan. Walang exclusion dyan. Kay maliit, kay malaki. Halimbawa, nagnakaw ka ng pako. Nandiyan pa ba kayo? At tawag doon ay kasalanan. Nangulang ka ng bangko. At tawag doon ay kasalanan. Nakuha nyo? Pag sinabi natin kasalanan, is kasalanan yan. Praise God. Pero masabi dito, mayroong kasalanan na nakakamatay at mayroong kasalanan na hindi nakakamatay. Anong ibig sabihin? Kapag nagkasala tayo, repent. Huwag mo antayin na abutan ka na kamatayan. Amen? Lahat ng kasalanan mayroong kapatawaran. Hindi ko sinasabi na tayo ay araw-araw magkasala. Praise God. Kay maliit, kay malaki, basta kasalanan. Huwag mong hintayin na ikaw ay abutan ng kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Yung separate. Maghiwalay ka sa Diyos. Doon sa Book of Genesis, ang sabi, kay Adan at kay Eva, kapag inalaw nyo, kinain nyo ang bunga ng puno ay pinagbabawal at magtuturo sa inyo patungkol sa mabuti at masama, walang pagsala na kayo ay mamamatay. Ang sinasabi rito kasalanan na may kamatayan, yung hindi natin pinagsisisihan. Kaya habang may panahon, amen, habang may panahon, baguhin natin ang ating pag-iisip. Imagine mo si Jonas, nandun sa pusod ng dagat, nasadyan ang nakuha ng isda, nasa loob ng bito ka, may mga tinik, may naman, may buto. Ano ba yung? Pero ang sabi sa Biblia, dahil galing sa kanyang puso ang taos na pasasalamat sa ating Panginoon, binigay ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Praise God. Alam mo ba?
Gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Pero alam niyo po ba sa katotohanan lang, nasa loob tayo, no? Nasa bunga nga tayo ng impyerno. Kaya huwag na ako natin ipagpapatuloy yung mga kasalanan na nakasanayan na natin. Tigilan na natin yun. Magbago tayo, magsisik tayo. May purpose ng Diyos sa buhay mo. Pagiging ng Panginoon, ano sabi dito? Pasasalamat. Ayan, thanksgiving. Nagkasala ka, magbigay ka ng pasasalamat sa Diyos through your prayer, through our prayer. Mag-pray ka, manalangin ka. Huwag kang lumayo sa Diyos. Praise God. Ginawa na nga yung Judas lumayo siya sa Panginoon. At hindi lamang po yan. Kung minsan yung mga kasalanan natin, tayo gusto ang gumawa, maraming tao ang nadadamay. Praise God. Nadadamay yung ating mahal sa buhay, nadadamay yung ating mga kaibigan. Ano pa ba? Nawawala yung ating relasyon sa mga kabuhas natin, mga ama sa anak, anak sa ama, mga kapatid. Dahil sa kasalanan, hindi nagawa natin. Naalaala ni Judas na meron namang kapangyarihan ay ang Diyos. Na-realize niya na ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan upang siya ay maligtas. Sabi dito, the realized power and salvation of the Lord. Sa mga pagkakataon yan, mga kapatid, sa mga pagkakataon ito, dapat na-realize natin, na pag-isip-isip natin, na ang sulong mayroong kapangyarihan para tayong maligtas. Walang iba, hindi ang ating Panginoon. Ganun din po sa katauhan ni Judas. Dahil sa kanyang pag-disobey at rebellion, disobey, praise God, sinusunod ba natin ang Diyos araw-araw? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos araw-araw? Pag hindi, ang tawag niya ay disobey. Anong sunod? Rebelde. Na yung mga pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi mo ginagawa. Ang tawag niya ay rebellion. Disobedience and rebellion. Yun yung nagiging dahilan kung bakit si Judas ay napunta sa puso ng bagay. Kaya yung mga tao mahilig sa disobey, mahilig sa rebelde. Rebelde sa kaibigan, rebelde sa pamahalaan, rebelde sa magulang. Ano pa ba mga rebelde? Rebelde sa sarili niya. Sa kabila ng kanyang disobey at rebellion, nakita ni Judas sa kanyang sarili. Amen? Sana po, mga kapatid, ito po yung napansin natin sa panahon natin ngayon. Nakita mo ba ang sarili mo? Saan ka ba ngayong sulong ng mundo? Ano ba ang tinatakbo ng buhay mo ngayon? Ano ba ang patutunguhan ng buhay mo ngayon? At noong panahon na makita ni Judas ang kanyang sarili, Judas, ang sabi dito, si Judas, ay sabi niya, Judas vowed to sacrifice into the Lord. Yumuko si Judas at nagbigay ng sakripisyo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pasasalamat. Pasasalamat. Kung mayroon man pinakamagaling, pinakamaganda
na gustong matagpuan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng tao, ito ay walang iba, kundi ang pagpapasalamat. Mabigyan ba magpasalamat? Mababawasan ba yung ating pagkalalaki? Mababawasan ba yung ating kagandahan? Mapapahiya ba tayo? Kapag tayo ay namumutawi lagi sa ating mga labi, ang mga salitang salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Praise God. Ito yung pinakamainam na gustong marinig ng ating Panginoon sa lakas, buhay na ipinagkaloob niya sa iyo. Kaya tayo alaga dito. Ang bakasyon na ng konti. Hindi na nalala si Pastor. Di ba na pagsabibas? Huwag mo pala mag-alala. Maganda ang palagayan ko dito. Wala. Meron pa isa. Di ba naman papasalamat tayo. Nagbibigay tayo ng thanksgiving. Galing sa puso. Ito ay napakalaking bagay. Next yan. Kayo may mga tatay. Nabati nyo nga ba yung mga tatay yung sinabi sa kanila tayo? Happy Father's Day. Maraming salamat. O baka pagpasok mo sa pintuan, pasalubong yung tatay nyo, sasabihin nyo sa kanila, tay, mayroon ba tayo dyan? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Kasi sinipre tayo ng Father's Day. Kaya para namin pakita natin ang diwa, ang katotohanan, na ang buhay at ang kabuhayan ay sa Diyos. Ipakita natin, gawin natin sa isang personal na buhay bilang isang Kristiyano. Praise God. Nagpakita ba? Nagbigay ng sakripisyo. Nananalangin at ginamit niya yung kanyang boses. Praise God. Huwag mo naman gamitin yung boses mo sa sa loob. Nakapag-umawi pa sa video, kaya akala ko, artista ng dating mo. Huwag mo naman gamitin yung boses mo doon sa may hawak ang bilang pagkatapos sa alog ka ng alog. Sa linya ng B. Bibitanin na tayo. Gamitin mo ngayon sa pagpapasalamat sa Diyos. Pagpupuri sa Panginoon. Gusto ng Diyos yan. Amen? Dahil sa pag-ibig natin, matigas sa ulo, disobedience, hindi na natin nakikita. Ang napakasimple na pinapagawa sa atin ng Diyos. Tayo muna natin. Parang mga Israelita eh. Ayun po ba mga kapatid, sa panahon ng problema, discouragement, mga circumstances natin na naranasan sa mundo ito. Lahat yung solusyon eh. Praise God, kaya nga pinapadala ng Diyos yan, kaya nga inaalaw ng Panginoon yung mga ganung bagay para magamit natin ang kanyang kapangyarihan. Eh kung si Jonas kayo, bumukmuk na lang sa loob ng tiyan na damuhan ng isda. Ayaw ko na ba ito? Ayaw ko na. Ano nangyari sa kanya? Imagine mo, nasa puso ng dagat, nasa bito pa ng isda, pero nakahinga. Buhay. Di pa ba kayo maniwala sa Diyos? Naniniwala pa ba kayo sa mga sarili nyo? Kaya nga pinag-uusapan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos na ito na tumawag kay Jonas, siya din po yung Diyos natin ngayon.
Ano pa sabi niya rito? Kadalasan, ganito ang ating matagpuan sa ating mga sarili. Nasa ilalim tayo, nandun tayo sa isang parang ng malalim, no? Na tubig, katulad ni Jonas. Hallelujah. Ano sabi niya? At tayo ay natatakpan. Praise God na para baga kumisan, wala na tayong mag-isip, pag-ilim lang ating kapaligiran. Hallelujah. Pero sabi ni Brady Aguilar, hindi nalalayo sa iyo ang tunay ng mundo. Amen. Praise God. Sa panahon ng kadiliman, ang ating Diyos ang ating liwanag. Sa panahon ng kahinaan, ang ating Diyos ang ating lakas. Sa panahon ng pagliligtas, ang ating Diyos ang ating kaligtasan. Kung ginawa ito ng Diyos sa isang taong napakatigas ng ulo, sa isang taong disobedient sa kanyang puso, hindi ba pwedeng gawin ng Panginoon sa atin na tayo ay iligtas at ilagay sa pedestal ng buhay ng pagkatagumpay? Minsan ka na kayo, kung matigas ang puso, ang ulo ni Jonas, mas matigas pa tayo. Ipinapakita na nga ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na kapag ginawa natin ang kanyang kalooban, itong mga miserableng buhay na ito, itong mga poverty na ating naranasan, itong mga pag-aaway-away, itong mga sakuna na ating naranasan, at kung minsan nakikita at nakaranas tayo, ay hindi yan gagapo sa atin, hindi yan lalapit sa atin, dahil ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Pumili na naman, pumili ng Diyos. Sabi niya po ito, sa mga pangyayari, sa mga nagaganap sa ating buhay, but, sabi niya rito, kapag tayo dumulog at umapit sa Kanya, lahat ng ito ay alisin niya sa puso natin. Sabi niya, but let us not forget that salvation of the Lord. Hindi nakalimutan ni Jonas ang kaligtasan. Amen? Amen. Yung nasa puso ni Jonas ang kaligtasan. At ang nagmamayari ng kaligtasan ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya ang kanyang bangkit, ang kanyang sinasabi, Panginoon, kayo nagligtas sa akin. Balikan natin yung sa verse. Ngunit ako'y nag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Praise God. Sinabi na rin Jonas na ako nag-aalay sa iyo. Dala ko yung napakaraming kayamanan. Dala ko yung bunga ng aking mga pinaghihirapan. Dala ko yung lahat ng aking mga pagtatagumpay. Kaya ako, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Kung sa bagay, hindi masama yan. Pero tingnan natin ang prinsipyo ni Jonas. Ngunit ako'y nag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Ano ba? Aking tutuparin ang aking pinanata. Pangako. Pangako. Yung iligtasan ng Diyos, nangako ba kayo? Lord, susunod ako. Tapos, kakanta tayo. Kung lang ako, isang libong buhay. Meron ka isang libong buhay, lahat ay iyo. Sigurado ka? Isa nga lang, hirap na hirap ka pa eh. 1,000 pa kaya? Kaya alam ba, yung kantang yan, na ba? Pinatigil. Kasi parang doon ang kanta na kaya bangan lang. Sige, pakita ko muna. Kahit kalahati lang ang buhay na. Iayos. Nangako, pinagkata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Praise God. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes,
Mga ngaral, chapter 1, verse 12. Sabi niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago, ito nakalagay, bago dumilim, umina ang iyong mga tuhod, lumago ang iyong mga mata, alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Praise God. Kung naramdaman natin na tayo may tawag sa Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Ngayon, kung tinatawag ka ng Panginoon para mag-business, go, mag-negosyo ka. Kung tinawag ka naman ng Panginoon para mag-aral, go. Gawin mo. Kasi ang sinasabi ng Biblia, kapag sinunod natin, kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos, seek ye first. Ano sunod? Sige, huwag man niya. Ang hirap ng verse na yun. Sige, tuloy nyo. And all these things shall be added. Ang lahat ay ibibigay ko sa inyo. Ibig pa. Kaya na, binati ako ng isang ulisip mo natin. Hindi ko na bigyan ng pangalan. Pero napangbahit ko ba ito? Pas, Happy Father's Day. Give me one memory verse. Bigyan mo ako ng isang memory verse lang bilang regalo ko sa akin sa araw na ito kasi Father's Day. Nag-isip mo na. Tapos, mayroon pas. Ano yun? John 3:16. Ang hirap nun. Hihirap mo marinig yan. Kung hindi mo talaga nasasadyain sa Biblia yan, hindi mo mababasa yan. Ano sabi doon? Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. Ang sunod, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Diyan 360 lang, kalahati pang ibigay. Pumili ng Diyos. Kapag naramdaman natin mga kapatid, at alam ko naramdaman natin ito na kapag tayo ay nasa middle, nasa gitna ng pagsubok. Katulad ni Jonas, mayroon nakakarinig sa iyong pangyayari. Mayroong tatanggap ng pasasalamat. Yan ang mga iba hindi ang ating. Subukan po natin ito. Magbabago ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Simpleng pamamahan ito, pero napakabisa. Praise God. Kapag tayo may kasalanan, huwag tayo lumayo. Gumawa ng kasalanan sa loob ng church. Ano ba yung mga mission natin? Pagkatapos hindi pupunta ng isang linggo. Kaya, may nagawang kasalanan. Parang ba yun? Nahihiya tayo sa ginawa natin. Tanggapin mo na lang, ginawa mo yun eh. Humingi ka lang ng tawad. Kasi, hindi ka naman nagkasala ng kasala. Hindi ka naman nagkasala sa mga kapatid. Saan ka nagkasala? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Tulad ni Jonas. Wala siyang ginamit na tao. Alam niya na nagkasala siya sa Panginoon. Kaya, tanggap ng Diyos. Kaya, pasasalamat. Dumating tayo sa ganito sa pasin ng buhay. Praise God. Ano ba sabi niya dito? Minsan, ginagawa natin ang ating mga sarili, nakapukos tayo sa mga bagay na sa sanlibutan. Kaya ang buhay natin nakapukos
sa mga problema. Para ina-accept natin yung mga problema, ina-absorb natin. Meron tayong willingness na tanggapin ang mga problema ito. Kasi nakapokus tayo sa mga bagay sa mundo. Ba't hindi natin i-focus ang ating pagiging sa Diyos? Kaya kung minsan umahaba umahaba. Kasi nung tanong, ngayon pa lang maaari ka ng gamitin ng Diyos. Huwag mo nang hintayin na. Ngayon, kailangan ka ng Diyos. Ngayon. Ano na sa mga kabataan natin? Huwag mo nang hintayin na gugugod ka. Tulad ni Pastor, wala mo ng kabilang mata. Hirap na magbasa. Huwag na natin hintayin yun. Nagsisipa nga ako dahil ang kabataan ko. Para hindi ko pinapansin yung tawag ng Panginoon. Tapos iba yung ginagawa ko. Sige, ginagawa ko yung gusto ko. Pero halos kalahati ng buhay ko. Binigay ko sa Diyos. At ang Diyos naman ay hindi lang pagkabaya. Huwag sabi niya rito, napunta sa isang madilim. Siya ay nababalot ng kadiliman. At sa mga pagkakataon yun, wala siyang magawa. Kundi, sabi niya mag-over pag-alay ng sacrifice to thanksgiving to our people. Praise God. Babaguhin ng Diyos ang sitwasyon ng ating buhay. Kung ikaw ay nagdadalita, kung ikaw ay nagdadalawang isip na magdidesisyon, lumapit ka sa Diyos. Napakahalaga ng desisyon mo. Magpapagamit ka ba sa mundo o magpapagamit ka sa Diyos? Pag nagpapagamit ka sa mundo, alipin ka ng mundo. Pag nagpapagamit ka sa Diyos, palalayain ka ng Panginoon sa mga gawa ng mga mundo. At ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon. Ang iniisip mo ay hindi. Kung iniisip ng Diyos, hindi mo iniisip. Ang ibig sabihin nito, kapag tayo ay tumalima, sumunod at makinig sa ating Panginoon, yung mga blessings na ating pinaplano, ninanais, higit pa ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kapag ang Diyos ay nag-aalis ng mga bagay na mga tinatangkilik natin, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ayaw niya na ikaw ay magpapahamak. Ayaw niya na ikaw ay magpasama. Praise God. Kaya huwag tayo magdamdam sa Panginoon. Huwag tayo magdalawang isip sa Diyos. Praise God. Ang tanong, Panginoon, si Judas kaya naligtas. Naligtas kaya si Judas? We are saved by grace. Biyaya. Tandaan mo yun. Ang buhay mo, wala tayong maaaring ipagmalaki sa Diyos. Wala tayong maaaring ipagmayabang sa Panginoon. Dahil ang buhay mo ngayon, ang buhay natin ngayon, ay grace, biyaya, galing sa Diyos. Ano pa ba ang tanong? Ano pa ba ang iyong mga alibay para hindi ka magpagamit sa Diyos? Gusto mo ba matulad kay Diyos? Gusto mo ba maranasan ng isang miserableng buhay? Mananatili ka ba sa katigasan ng puso mo? Mananatili ka ba sa disobey mo sa Panginoon? Yung hindi mo pakikinig, yung hindi mo pagsunod, ang pagre-repenti mo sa Diyos? Ngayon mga
ay magpatagumpay. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Pastor, bata pa ako. Gusto ko pa magkakamit ng girlfriend. Maging mo tatlo. Ipagbilingan lang namin, wala ka eh. Tapos yung silipon mo, di palito ba? Tapos ang makakangloon mo, mag-girlfriend ng tatlo. Ano gagawin mo pag pare-pare ang nagyaya ng date yun? Ang galing-galing natin po siya mga tuwiran. Sabi mo sa katabi mo tama yun. Praise God. Nasap tayo magkaroon ng cellphone. Praise God, bago matulog. Mag-good night muna. Mag-blanket. Blanket muna. Diba? Pero yung mga promise ng God, salita ng Diyos, hindi ba lang natin may pasok dito sa puso? Praise God, hindi mo kaya magkakabumpay ka niya. Kaya si Rosel, kung bata mo ito, subukan naman mo sa lupa. Buti na nga kayo ng mga kasi mo, di kwarto-kwarto pa kayo galing. Di electric pa kayo. Sila wala. Amen. Praise God, nakatira sila dati dyan, parang bahay ng kambing yan eh. Kaya pag mayroong bisita, lulusutan ng ulo nila doon. Lulitan na sila dyan dahil laging binabaha. Praise God. Natutulog itong bayan ito, katabi ng mga lalaki. Sabi ko sa mga kasama niya, hoy, wala ako kayo. Kapatid din sa Panginoon. Ito mga tao, ito naging successful sila sa buwan nila. Ito nakapag-abot siya ng 2 taon. Alam ko, sa 2 years na yan, wala may problema, nagiging matagumpay. Kasi kung hindi matagumpay, wala siya ngayon. Praise God. Sobrang hirap ang naranasan nila dito. Hindi ka tulad yung naranasan natin dito. Yung panahon nila talagang bawal ang cellphone, kinukuha ng ganyan oras. Tayo ngayon, siguro pag kinuha ko ng cellphone sa buong gabi, takot-takot kumuha ng marinig ng mga angel sa iyo. Bakit angel? Hindi mo na ako kung mura yung naranasan. Tatalibig kayo, pagkatapos. Tatalibig kayo ng mga angel. Iba-iba sitwasyon. Pero isa, ang Diyos natin, pinaglilit ko lang. Paulit ko. Kapag ang ating pag-iisip ay nakasarado sa Panginoon, ano mang pagsubok, ano mang kapigatian, ano mang problema, dapat tayo ay lagi nakatingin sa nagpapanaya sa atin. Ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalaya ng Diyos si Judas. Saan siya nanggaling? Kung iniluwa ng nabuhay ang isda si Jonas, ano kaya amoy niya? Ano amoy ni Jonas? Ano amoy ni Jonas? Parang kaya siya, hindi yan makukuha sa amoy. Makukuha yan sa pagsunod na. Lumakad si Jonas ng aral. Praise God. Kailangan natin yung kapag-aral ng ganito, ganyan. Saan pa nagbagaling ang anointing? Sino ba nagbibigay ng kapangyarihan? Di ba ang Diyos? Kailangan mo na makatapos ako ng mga ganito, ganyan. Hallelujah. Si Jonas galing sa tiyan ng malaking isda. Iba ang kanyang amoy, pero nung mga araw na sabi niya, mga taga-Nineve, magsisi kayo, buong maghapon, nagsalita si Jonas sa Talaluba, 120,000 ang mga nakatira sa Nineve.
lahat sila. Nag-repent, lahat sila. Nagbalik loob sa Diyos, lahat sila ililigtas na Panginoon. Ganun din ka. Ikaw ang Jonas, kapalawan na natin. Ano mo na? Magsalita ka lang ng salvation. Mangarap ka ng kaligtasan. Kailangan ng tao ngayon ng kaligtasan. Kumbaga sa sasakyan si pastor, butas-butas kay tambutso. Pupugak-pugak na. Kailangan ni pastor ng successor. Kailangan ni pastor ng susunod na tatayo sa pulpitong ito. Hallelujah! Praise God! Kaya kung minsan, iba na yun. Kailan ka pa ba makinig? Kailan ka pa ba mag-response? Sa pagkatawag sa inyo. Sabihin mo ngayon na. Wala na nasabi. Sige. Tingnan mo yung kapatid mo. Sabihin mo sa kanya, ngayon na! Parang hindi dito lumabas, dito lumabas. Ngayon na. Sige kayo. Tandaan nyo sa pastor, hindi ng muna. Amen. Hindi siya nagiging faithful ako, nagiging kapal ako, nagiging banal ako. No? Ibibigay ko lang sa inyo ang Panginoon sa Diyos. Para kayo din lang sa Diyos. Sa Diyos. Gamitin mo lakas mo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ang pagamit sa Diyos. Ano hindi ka lang pagkatawa ng palakad sa Diyos. Ikaw ay kanya pagpapalakad. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa mga ito. Mga pagpapalag. Kanumbay. Kung minsan, Panginoon, hindi na po namin nabilang ang mga blessings, pagkatagumpay na pinagkaloob mo sa amin. Dahil kung minsan, Panginoon, hindi kami satisfied. Hindi kami napupuno. Laging kulang ang aming buhay. Dahil kami ay nakapungkos kami sa galaw, sa takbo, sa pag-iisip ng mundo ito. But Lord, sa umagang ito, na walang ibang pinakadakilang regalo, walang ibang dakilang mga salita at mga pangako. Ito ay walang iba, kundi ang iyong buntong na anak na si Jesus, na siyang nagliligtas sa amin. Hindi po namin maikumpara ang buntong anak sa anumang material na bagay sa mundo ito. Salamat, Panginoon, dahil sa aming murang edad at kaisipan na tagpuan ng Panginoon. Kaya ang aming buhay, lakas, Panginoon, ay gagamitin namin ito sa paglilingkod namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ang buhay ng mga kabataan sa tanak ngayon, labis lang po, Panginoon, na nagpupuko sa kanilang isip at puso sa mga gadgets. Lord, ang mga bagay na ito ay mabuti. Kung gagamitin natin siya mabuti. Subalit, Lord, ito ay masama kung gagamitin namin sa kasamaan. Ang pangungusap ko palagi, Panginoon, na sa panahon kami, Panginoon, na nakahimlay, ikaw palagi ang aming kasama. Sa panahon na gumagawa kami, ikaw ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin upang magawa namin ng Diyos. Hindi ang aming nais kung hindi ang inyong kalooban. Kailangan mo po ang mga kabataan ito. Sila po yung magtatayo ng bantayan ng pananampalataya. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, lagi mo silang samahan. Ipokus mo kanilang pansin sa mga makadiyos na pamamaraan. Bigyan mo sila ng labis-labis na karunungan, pangunawa, para magamit nila ito, Panginoon.
ihayo nila. Madala nila, Panginoon, ang kaligtasan sa bawat puso ng mamamayan ng Pilipino. Salamat po, Ama. Dahil meron sila nga ng Community Christian Church na ginagamit po. Para sa lugar na ito, ay marinig namin ang katotohanan. Maranasan namin ang kaligtasan. Matatanggap namin ang mga pagpapala. Mayakap namin ang kalayaan. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang mga kabataan na nag-aaral, bigyan din sila ng karunungan. Mga pamilya, mga magulang na nandito, Panginoon, bigyan din sila ng lakas upang may taguyod, palaki, Panginoon, ang kanilang mga anak sa isang makadiyos na pamamaraan. Isang makadiyos na ituntunin. Isang makadiyos na buhay. Dahil ito po ang kailangan mo sa buhay ng bawat isa sa akin. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Naging halimbawa namin ang buhay ng Diyos. Alisin mo po ang katigasan ng aming puso. Disobedient. Rebellious, Panginoon, alisin mo sa puso namin. Kundi mo pagpakumbaba na kami magbigay ng papuri, pasasalamat sa pagkikilala namin sa inyo bilang Diyos ng makapangyarihan, tagapagligtas ng ating buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, pagsabi ng malakas na amin.